Too early but not surprised ang ilang political analyst sa presidential bid ni VP Sara. Tingin din nila, strategy lang ito para kilatisin kung sino ang kanyang kaaway at kaalyado. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. The first to declare is almost never the one who ultimately wins. Ito ang paniniwala ng political scientist na si Antonio Contreras matapos magdeklara ng presidential bid ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Contreras sa isang Facebook post, malayo pa ang 2028, kaya hindi raw tapang ang pinapakita ng maagang pag-anunsyo ni VP Sara, kundi isang sugal. At bagamat headline ngayon ang deklarasyon ng bise na tatakbo ito sa pagkapangulo, hindi anya headlines ang nagpapawagi sa eleksyon, kundi makinarya, narrative control, timing at coalition. Dagdag ni Contreras, ipinapakita rin daw ng kasaysayan na rarely decisive ang maagang deklarasyon tulad ng ginawa ni VP Sara. Patunay raw nito sina dating Pangulong Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte at maging si Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na anyang pangalan ang lumutang sa pagkapangulo bago pa sila nag-anunsyo ng kanilang pagtakbo. Para naman kay Jean Franco na isa ring political scientist, political strategy lang ang ginawa ni VP Sara at hindi na raw ito kagula-gulantang. Pero talagang kailangan niyang definitive, kumbaga mariing ipaliwanag at i-announce na kasi maraming nangyayari surrounding her, no, yung impeachment, yung mukhang yung sa ICC, no, may mga binanggit ng co-perpetrators na mga tinaguriang loyalist sa pamilya niya, tapos yung yung sa hearing ng charges sa ICC sa ama niya. Dagdag rin ni Franco, mukhang kinailangan ng ilantad na bise ang kanyang plano sa publiko para mailinya na niya kung sino-sino ang mga susuporta sa kanya o hindi. Lalo na't may epekto rin sa bise ang hinaharap na kaso ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kumbaga gusto na niyang magpakilala yung mga supporters niya. Hindi niya rin sigurado how it will play out, no, yung trial. What I mean is that kapag ba nakita ng mga supposedly mga politiko na mukhang mako-convict na talaga si Duterte, yung tatay at saka yung mga co-perpetrators, anong mangyayari? Iiwanan ba siya nito? So kailangan niyang sabihin yon, natatakbo siya para malaman na niya kung sino ang para sa kanya o yung mga hindi sa kanya na mga politiko. Ganito rin ang pananaw ni UP Journalism Professor at kontradaya Kelvinor Danilo Araw na nagsabing hindi rin mahihiwalay ang ongoing impeachment proceedings na bise sa Kamara sa ginawa nitong pag-anunsyo ng kandidatura. Sa ngayon, wala pa ring paliwanag si VP Sara kung bakit tila napaaga ang kanyang pag-aanunsyo na tatakbo siya bilang Pangulo ngayong 2028 elections. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.